Paano ka nga pa binabasa ni US Visa Officer sa iyong US Visa interview? Magandang araw, ako po si Tots, Daxident OFW at nandito na naman tayo sa ating podcast, yung tambayan ng mga Pilipinong nangangarap mag-abroad at gustong maintindihan yung mga proseso sa likod ng visa approvals at refusals. Ngayong episode na ito, isa na namang eye-opener yung pag-uusapan natin. Akala mo ba puro lang sa papel yung laban pagdating sa US visa application? So, mali po yung ganitong kaisipan kasi sa interview sa US Embassy, hindi lang yung dokumento yung binabasa sa'yo, kundi pati yung katawan mo. Opo, body language, tono ng boses, at yung mismong aura mo may epekto sa decision nila. Kaya tara, i-dissect natin kung paano ba binabasa yung isang US visa applicant para alam mo, hindi lang yung answers mo yung pinakikinggan, kundi paano mo ito sinasabi. Alam mo ba na ilang segundo lang pagkatapos mong lumapit sa interview window, may initial impression agad sa'yo si visa officer? Nakangiti ka ba? Relax ka ba? Respectful ba yung itsura mo? Kabado ba yung kilos mo? Yung passport mo, hindi mo maipakita, nanginginig yung boses mo. Mukha ka bang prepared, over-prepared, or para kang kulang sa review doon sa DS-160 exam mo? Hindi mo kailangang magpa-impress, pero kailangan mo maging totoo, confident, saka syempre composed. So yung tip natin, bago ka pumunta doon sa window, huminga ka muna. Bitbitin mo yung tiwala mo sa sarili mo kasi hindi ka noon magsisinungaling at may karapatan kang humingi ng visa. So yung una mong tingnan yung tone of voice. Madalas nating marinig, sabihin mo lang yung totoo, everything will be fine. Tama naman, pero may dagdag pa dyan. Paano ba sasabihin yung katotohanan? So sa boses mararamdaman mo agad, parang nabibigla ba to? Bakit biglang tumaas yung tono nung may tanongin ako tungkol doon sa travel purpose? Siyempre, makakakuha yun ng atensyon ng visa officer. Halata ba na kabisado mo yung script? Halata ba na biglang nagbago yung tono mo sa mga sensitive na tanong kagaya ng, hoy, sino magbabayad ng trip mo? So, dapat natural lang yung tono. Dapat kalmado lang yung sa pagsagot. Wag OA. At dapat tuloy-tuloy yung pagbibigay mo ng mga sagot. Parang storytelling pero hindi robot. Kasi gusto mong ipakita sa kanila yung katotohanan pero hindi ka naman pumunta doon para mag-declamation. So, yung mga body language din tinitignan ni US Visa Officer. Halimbawa, eye contact. Direct ba yung taningin mo o bakit nakatingin lagi yung mga applicant sa sahig? Yung hindi mapakali yung kamay, hawak ng hawak sa kung anuman, or tapos yung may pawis, aircon yung lugar pero may pawis. Siyempre, dyan din yung confident ka ba tumayo, diretso ka ba tumayo, or parang gusto mo na lang matapos yung interview. Yung mga visa officer kasi, trained yan to spot yung mga deception at saka yung mga extreme discomfort. Hindi sila yung kailangan yung polygraph test dahil dun sa mga microsignals na ipinapakita ng katawan mo, malalaman nila yung kaba mo o yung pagsisinungaling. Kaya yung importante, bago ka pumasok sa embassy, practicing mo na agad. Consistency, ito pa yung isang mahalaga. Dapat yung mga sagot mo consistent. Yung inconsistency, red flag yan. Halimbawa, sinasabi mo self-employed ka pero hindi mo maipaliwanag ano ba yung negosyo mo. O sinasabi mo may sponsor ka pero hindi mo naman mai-describe kung ano yung trabaho ng sponsor mo. So, aralin mo mabuti yung application mo. Siguraduhin mong kahit tadtarin ka ng tanong, iisa lang yung kwento mo. At syempre, huwag ka nang mag-imbe-imbento. Yung dagdag ka ng dagdag, nakakadagdag din yan sa duda. So mga ka-OFW sa US visa interview, hindi lang tanong at sagot. Para tong short film.
Ikaw yung bida, yung boses mo, yung kilos mo, yung kwento mo, yung script mo. Kung gusto mong pumasa, huwag ka lang mag-focus sa papel. Ihanda mo rin yung sarili mo, puso, isip, katawan. Dahil kagaya ng sinasabi natin dito sa podcast natin, hindi lang papeles, pati kilos mo, laging may score yan.